10 batayang talata na maling pagkaunawa ng Diyos si Kristo. Karamihan ng mga naniniwala na ang Panginoong Hesus ay siya ang tunay na Diyos at may ginagamit nilang mga talata upang patunayan nito. Kung hindi mo sisiyasatin ang bawat talata na kanilang pinagbabasihan, ay talagang mapapaniwala ka nila na ang Panginoong Kristo ang siyang tunay na Diyos. Karamihan ng mga mangangaral at depensor ng mga naniniwalang Diyos si Kristo ay isa lamang ang pinanggagalingan ng kanilang paliwanag at lahat ay nagmumula lamang sa kanilang sariling opinyon o kuro-kuro o sa madaling salita ay aral ng tao at hindi aral ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ukol sa 10 talata na madalas na kanilang gamitin para patunayan ng Diyos si Kristo. Tulad po sa sinabi ko sa nakaraan nating video, ay hatiin sa 10 bahagi ang briefing tungkol sa mga talatang kanilang pinagbabatayan na Diyos si Kristo upang lubos po nating maunawaan. Ngayon po ay nasa 3 bahagi na po tayo, kaya ang tatalakayin natin ngayon ay ang nakasulat sa Isaiah 9:6. Bago po natin ituloy ang paksa o talakayin natin ngayon, nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, Unbound the Truth. Kung suportahan na lang po ang aking channel, please subscribe. Maraming salamat po. Karamihan ng mga sektang pangrelihiyon o naniniwala sila na ang Panginoong Hesus ay siya ang tunay na Diyos, lalo na base sa kanilang paliwanag ay maraming talata sa Biblia na nagpapatunay na Diyos daw si Kristo, tulad ng mga sumusunod na talata. Una, 1:30. Pangalawa, Hebreo 1:8. Pangatlo, Isaiah 9:6. Pang-apat, Juan 1:1. Pang-lima, Romans 9:5. Pang-anim, Philippians 2:5-6. Pang-pito, Juan 8:58. Pang-walo, unang Juan 5:20. Pang-siyam, Juan 20:28. Pang-sampu, Titus 2:13. Sa nakaraang unang 2 bahagi ng ating talakayan na ukol sa batayan nilang talata sa pagiging Diyos ni Kristo, base sa 1:30 at Hebreo 1:8 ay napatunayan natin mula sa banal na kasulatan na si Jesucristo ay hindi Diyos. At sa araw na ito bilang 3 bahagi ng ating paksa ukol sa maling pagkaunawa sa pagiging Diyos ni Kristo, ay pag-uusapan natin ang isa pang talata na kanilang pinagbabasihan na Diyos si Kristo base sa nakasulat sa aklat ng Isaiah 9:6. Malinaw daw po sa nabanggit na talata na si Kristo ay ang mighty God o makapangyarihang Diyos. Mabuti po panoorin natin at pakinggan ang kanilang pagpapaliwanag. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang verse na ito ay propesiya tungkol sa pagsasakatawang tao ng Diyos. Pansinin ang mga salitang bata at anak na lalaki. Ang bata at anak na lalaki ay tumutukoy walang iba kay Jesus. At sinabi pa sa verse na ito na si Jesus ay tatawaging makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Malinaw ito na nagpapatunay na si Jesucristo ay Diyos. Uuunawain po natin ang kanyang pagpapaliwanag ukol sa Isaiah 9:6 ay may salungatan kaagad sa kanyang paliwanag dahil sabi niya na ang bata na anak na lalaki ay tumutukoy kay Jesus at tatawagin siyang makapangyarihang Diyos
at walang hanggang Ama. Ibig sabihin, si Kristo ay isa rin siyang Diyos na walang hanggang Ama. At lalabas na dalawa ang Diyos Ama. Isang Diyos Ama na lumalang kay Kristo at isang batang Yesus na ipinanganak na lumaki at naging makapangyarihang Ama. Mukha pong sumasalungat ang mga aral na kanilang itinuturo sa banal na kasulatan. Salungat po ang mga aral na kanilang itinuturo sa banal na kasulatan sapagkat ang Panginoong Yesus ay nilikha lang ng Diyos. Basahin po natin ang nakasulat sa Colossians 1:15 ng New International Version. Ang anak ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilikha. Ang makatuwid, hindi maaari ang isang Diyos ay ipinanganak sapagkat ang tunay na Diyos ay walang pinagmulan. Basahin po natin ang aklat ng awit 92 ng New International Version. Bago isinilang ang mga bundok, inilabas mo ang buong mundo. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggang, ikaw ay Diyos. Malinaw po na ang tunay na Diyos ay walang pinagmulan at kailanman ay hindi magbago ang kanyang likas na kalagayan. Sino po ba ang isang Diyos at isang Ama na lumalang sa lahat? At sino po ang ating Panginoong Jesucristo? Mabuti po ang pasagutin natin si Apostol Pablo. Basahin po natin sa aklat ng unang Korinto 8:6 ng New International Version. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Kaya po hindi naunawaan ang tamang konteksto ng Isaiah 9:6 dahil hindi iyon ang konteksto ng pagiging Diyos Ama ni Kristo. Maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo na sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya at isa lamang ang Panginoong si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Sa makatuwid, si Jesucristo ay hindi Diyos kundi isang tagapamagitan. Kaya nilinaw ni Apostol Pablo na si Jesus ay isang taong tagapamagitan sa Diyos na mababasa natin sa aklat ng unang Timoteo 2:5 ng New International Version. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya mali ang pagkaunawa at maling salin ang pinagbabasihan nila, kaya nasasabi nila na Diyos si Kristo. Balikan po natin ang ginamit nilang Isaiah 9:6. Kung mapapasin natin sa ginamit na pagkasalin na Biblia, ay talagang mapapaniwala ka na si Kristo ay siya ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat kung hindi mo susuriin maigi at uunawaing mabuti ang nabanggit na talata, ay talagang yayakapin at paniniwalaang mong si Kristo ay Diyos. Lalo na kung ang nagpapaliwanag ay sariling opinyon o puro-puro at hindi mula sa Biblia. Bagamat gumagamit din sila ng talata, subalit kanilang binabaluktot ang katotohanan. Mabuti po basahin natin muli ang talatang kanilang pinagbabatayan. Isaiah 9:6 ng New King James Version. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sa Tagalog, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang mga balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan.
May napansin po ba kayo sa binasa nating talata? Ano po ang pagkaunawa ninyo? Totoo bang Diyos si Kristo? Kung ang sagot po ninyo ay Diyos si Kristo, ay katotohanan sinasabi ko po sa inyo na bulag po ang inyong kaisipan ukol sa katotohanan. Pakibasa po uli ang talata, unawaing maigi at may mahalagang isang salita para lubos na maunawaan ang buong konteksto na nabanggit na talata. Napansin po ba ninyo kung ano ang katotohanan? Kung hindi pa rin nyo nakita ang katotohanan kung anong ibig sabihin na nabanggit na talata, ay sisimulan na po natin buksan o i-unbox ang katotohanan at gayon din bubuksan po natin ang iyong kaisipan at pagkaunawa. Basahin po natin uli ang nabanggit na talata, Isaiah 9:6, New King James Version. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name, ulitin ko po, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sa Tagalog po, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak, at ang pamahalaan ay maaari sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan, ulitin ko po, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ano po ang sinasabi ng talata? Ang sabi, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. O sa Tagalog, ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Malinaw po na pangalan at hindi kalagayan. Hindi po tumutukoy sa kalagayan ni Kristo, kundi tumutukoy sa pangalan. Ibig sabihin, ang Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, o ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggan, Ama, Prinsipe ng Kapayapaan, ay isa lamang itong pangalan at hindi ito kalagayan. Ano po ang katunayan na ito ay isa lamang pangalan? Mabuti po basahin natin ang gayon ding talata, Isaiah 9:6, pero po ito sa Jewish Publication Society of America. Ganito po ang nakasulat, For a child is born unto us, a son is given unto us, and the government is upon his shoulder, and his name is called Pelejoes El Gibor Abiadsar Shalom. Sa Tagalog po, sapagkat isang bata ay pinanganak sa atin, isang anak ang ibinigay sa atin, at ang pamahalaan ay nasa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tinawag na Pelejoes El Gibor Abiadsar Shalom. Ano po ang pangalan na itatawag sa anak? Ang sabi na ang kanyang pangalan ay tatawagin sa Pelejoes El Gibor Abiadsar Shalom. Kung mapapansin po natin, ito ay isang pangalan na dire-diretso. Subalit kung ito ay salin sa English o maging sa Tagalog, ay hinati-hati ang isang pangalan o pinaghiwa-hiwalay at pinaglalagyan ng koma o kudlit para palabasin sa kanilang panlililang na ito ay mga kalagayan o mga katangian ng isang bata na ipinanganak. Kaya kapag hindi mo inunawa ang totoong konteksto, ay talagang maliligaw ka, at kung hindi mo inuunawa ang bawat katagang salita na sinasabi, sapagkat malinaw ang nakasulat, tatawagin sa pangalan at hindi sa kalagayan o katangian. Ano po ang mga halimbawa sa Biblia na binigay na pangalan ng Diyos? Subalit, hindi po katangian, kundi pangalan lamang. Una, Cephas or Peter, which means rock.
hindi ibig sabihin na si Apostol Pedro ay isang bato sa kalagayan, bagkus ito ay pangalan lamang. Dalawa, James and John o Boanerges, ang ibig sabihin ay Santander. Hindi ibig sabihin na sila ay mga thunder o kidlat o sa likas na kalagayan, bagkus iyon ay pangalan lamang. Pangatlo, Elipelet, ang ibig sabihin ay the God of Deliverance. Hindi ibig sabihin na siya ay Diyos, kundi pangalan lamang iyon. Pang-apat, Elihu, ang ibig sabihin ay whose God is He. Pang-lima, Elkos, ang ibig sabihin sa English ay God my vow. Pang-anim, El Bethel, ang ibig sabihin ay the God of Bethel. At ito ay pangalan lamang at hindi Diyos ng Bethel. Pagpito, Isaiah. Sa Hebrew means ang ibig sabihin sa English ay the Lord saves. Pangwalo, Ezekiah. Ang ibig sabihin, the Lord strengthens. Kaya po ang nakasulat sa Isaiah 9:6, hindi po nangahulugan na Diyos si Kristo sa likas na kalagayan, kundi ito ay isang pangalan lamang. Basahin po natin uli ang Isaiah 9:6 para lubos po niyong maunawaan. Isaiah 9:6, Jewish Publication Society of America. For a child is born unto us, a son is given unto us, and the government is upon his shoulder, and his name is called Pelejoes El Gibor Abiatsar Shalom. Sa pagka-translate naman po sa English, ganito po ang nakasulat, Isaiah 9:6 ng New King James Version. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government is upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Malinaw po ang nakasulat na, and his name is called Pelejoes El Gibor Abiatsar Shalom. At sa English naman po ang katumbas, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Para po hindi tayo maligaw ay huwag paghihiwa-hiwalayin ang isang pangalan para lamang palabasin na si Kristo ay Diyos. Sana po lubos po niyong naunawaan ang paksang ating tinalakay ngayong ukol sa Isaiah 9:6. At malinaw po ang nakasulat na pangalan ang itinuturo at hindi kalagayan sa pagiging isang Diyos. Muli na naman po nating napatunayan na hindi Diyos si Kristo, kundi maling pagkaunawa sa nabanggit na talata dahil bulag sa kaisipan para maunawaan ang katotohanan. Abangan po ninyo ang susunod na bahagi ng ating talakayan at ito naman ay ang ukol sa talatang pinagbabatayan na nakasulat sa 1:1. Hanggang dito na lang po tayo. Kung may mga tanong o comment po kayo, pag-i-comment na lang sa ating comment section. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat pong muli. Please subscribe.